Hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret. Pinupuntahan niya pa rin ako. Kahit may asawa na kami pareho. Hi DJ Rocky. Simula nang maging panggabi ako sa trabaho, nag-i-scroll ako sa Facebook para malibang. Nakita kong live ka at nanood ako. Nag-iba na pala ang time slot mo. Medyo natuwa ako. Kasi, ibig sabihin, habang nasa trabaho ako, may mapapakinggan akong Secret Files. Anyway, itago mo na lang ako sa pangalang Ivy. 30 years old. Taga Nasugbu, Batangas. At ito, ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko kung paano kami nagkakilala ni Popot. 33 years old siya. Taga Balayan, Batangas. Nagkakilala kami online noong 2017. Nasa barko siya. At ako, tinatapos ko ang kurso kong Bachelor of Science in Human Resources. Sa Balayan, Batangas kung saan medyo malapit sa kanyang bahay. Medyo matanda ako sa mga kabatch ko, kaya karamihan ang tawag nila sa akin ay ate. One day may nag-add sa akin sa Facebook. Hindi ko agad in-accept dahil hindi ko naman kilala. Until kinausap ako ng classmate ko na in-add daw ako ng pinsan niya. Nakita raw kasi ang pic namin na magkasama. Tinanong ang Facebook account ko sa kanya. Dahil hindi ko naman matatanggihan ang kaibigan ko, tinanggap ko yung friend request ng pinsan niya. Maya-maya pa, nag-chat agad siya ng, "Hi, ako nga, si Popot. Pwedeng makipagkaibigan sa'yo?" Sumagot ako ng, "Pasensya ka na, Popot ha. Medyo busy kasi ako ngayon. Usap tayo next time." Tapos kinabukasan, kinausap na naman ako ng classmate ko na uuwi na raw si Popot at gusto raw akong makita. Tanong ko, uuwi? Bakit? Nasaan ba siya? Nasa Maynila? Sagot niya sa akin, "Baliw, kakababa lang ng barko." Pabiro kong sagot sa kanya, "Ay, seaman. Walang pera yan." De joke lang. Sabay hampas sa balikat niya, nang very slight lang naman. Then sabi niya, "Ano ka ba, pogi yun? Talagang hindi ako mapapahiya kasi nga masipag at marunong yung makisama." So sabi ko, "Siya sige, pag uwi na lang niya rito, tsaka natin pag-usapan." Lumipas ang buwan, uuwi na siya. Hindi kami nagkakat-chat masyado dahil hindi naman talaga ako interesado kay Popot. Nung time na yun, pauwi na ako galing school, kasama yung makulit na kaklase ko na nagtutulay sa aming dalawa. Tumawag sa akin si Popot sa messenger. Tinatanong kung nasan ako. Sabi ko, pauwi na ako, bakit? Sagot niya, "Hatid na kita." So pumayag ako. Nakipagkita na agad ako kay Popot at kumain kami sa isang fast food na malapit dun sa school. Nagulat ako, sabi niya, "Parang kilala kita." Sabi ko, "Marami kasi talaga akong kamukha." Sabi niya, "Kamukha mo yung nanay ng magiging anak ko." Nagulat ako at natawa sa joke niya.
Hindi ko alam kung kinilig ako noon. Pero may sense of humor siya. Humaba na ng humaba ang usapan namin. Pero after noon, hindi na ako nagpahatid sa kanya kasi nakamotor siya. At wala siyang dalang helmet at lisensya. Hinatid na lang niya ako sa sakayan ng bus pa uwi sa amin. At simula noon, lagi niya na ako pinupuntahan sa school. Sa bahay kumakain. Medyo nagkakaintindihan na rin kami. Nakapunta na rin siya sa amin at nakapunta na rin ako sa kanila. Fast forward, malapit na ang graduation namin. At as usual, pumunta siya kasama ng parents ko. At, guess what? Inabutan niya ako ng bouquet. Tapos kumain lang kami sa kung saan malapit na kainan. Then hinatid na kami pauwi. Hindi agad siya umuwi dahil nakipag-inuman pa ang mga kapatid ko at mga pinsan kong lalaki sa kanya. Kaya nung medyo lasing na siya, hindi na siya pinauwi ng tatay ko sa bahay. Tapos, doon na siya pinatulog sa amin. At dahil graduate naman na ako, 23 naman na ako, sabi ko sa tatay ko baka pwedeng sa kwarto ko na lang siya matulog. Nagtiwala naman ang tatay ko sa amin. Naligo siya at pinahiram siya ng kapatid ko ng damit at shorts. Hindi ko na siya pinag-underwear kasi lolokohin pa ba namin ang sarili namin? Nasa iisang kaming kwarto. Lasing siya pero nakakausap pa naman ng matino. Kaya nagtanong siya, ibig sabihin ba tayo na? Tanong ko sa kanya, ayaw mo ba? Di lumabas ka na? Sagot niya, hindi naman sa ganoon. Hindi lang ako makapaniwala na napasa akin na ang matagal ko ng gusto. Hinalikan ko siya, DJ Rock, at nangyari na. At inaasahan ko rin naman ng mangyari. Kinabukasan na una akong magising. Ginising ko na rin siya para magluto. Yes, chef kasi siya sa barko. At simula nung niniligawan niya ako, siya lang nagluluto para sa amin pag nasa bahay siya. After kumain, umuwi na siya. At magre-ready na siya pabalik sa barko. Ako naman, nag-apply na ng trabaho. Fast forward, natanggap ako bilang banker sa isang bangko. Hindi ko nagamit ang kurso ko pero maayos naman ang lagay ko. Habang siya, pasakay na sa barko uli. Bago siya umalis, lagi kaming magkasama. Naghihiwalay lang kami pagpapasok na ako sa trabaho. Hatid sundo, tapos sa amin siya natutulog. Pag nasa work ako, uuwi muna siya sa kanila. Hindi talaga kami mapaghiwalay. Super close niya na sa lahat ng pamilya ko. Simula sa magulang ko, kapatid ko, pinsan, tito, tita, barkada, lahat. Lahat talaga. Minsan nga, yung mga kaibigan ko, parang siya pa yung tunay na kaibigan kaysa sa akin dahil madalas sila yung nakakasama niya. Then nung time na aalis na siya, hinatid ko siya sa airport. Grabe. Iyak ako ng iyak. Umuwi ako mag-isa sa bahay namin na lumuluha. Malungkot talaga ako. Yung tipong isang linggo na siyang nakakaalis, umiiyak pa rin ako kasi namimiss ko siya eh. Nagkakachat naman kami. Tapos kapag free time niya, tumatawag siya. Medyo na busy na rin kasi ako, ganun din naman siya. Kaya talagang humahanap kami ng oras para sa isa't isa. Mas madalas hindi nagkakatugma yung oras namin. Then after 6 months, pauwi na uli siya. Sinundo ko siya, nagkita kami uli. Nag-check-in muna kami sa Manila para masolo namin ang isa't isa. At dahil may trabaho ako, hindi ako pwedeng magtagal ng absent. Ganun uli kami. Sinunod niya ako at hinatid sa trabaho. Friday night, sinundo niya ako sa trabaho. Tapos, lumuwas kami sa Maynila para mag-dinner. Hindi na ako nagpalit ng damit. May slippers naman ako sa sasakyan niya kaya medyo komportable naman ang suot ko. Simpleng dinner lang. Inabutan niya ako ng flowers at naglabas ng isang box. Lumuhod siya at sinabi ang mga salitang sa panaginip ko lang napapakinggan. Nagulat ako, DJ Rocky, dahil sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko inakala na mangyayari yon. Ang pinaka masayang araw ng buhay ko. Will you marry me? Yan ang tanong niya sa akin. Wala ni isa akong nakitang kakilala sa lugar na yon. Kami lang talagang dalawa, literal. Pero may mga kumakain din naman na hindi namin kilala.
Sumagot ako ng oo naman. Sabay halik sa labi niya. May mga pumalakpak. Then umupo na kami. Sabi ko, ba't mo naman akong binibigla ng ganito? Sabi ko sa'yo kung magpo-propose kayo, maayos naman ako. At sana nandun din yung parents ko. Sana man lang na-videohan natin. Hindi naman ako materialistic na tao, pero once in a life lang naman yun. Then sabi niya, alam na to ng parents mo. Wala na akong nasabi dahil sobrang saya ko rin naman at kumain na kami. Masaya ako na nag-propose siya. Pero hindi ko malaman ng dahilan kung bakit. Sa kabila ng kasiyahan ko dahil pakiramdam ko yun yung most memorable na most happy ang puso ko. Pero bakit parang malungkot ako that day? Pag-uwi namin ng bahay, naligo at humiga na kami, kinausap ko siya. Tinanong ko siya, may plano ka na ba? Sagot niya, marami na akong plano para sa ating dalawa. Una, nagpapagawa na ako ng bahay malapit sa bahay namin sa Balayan. Nakabili ako ng lupa doon. Then sabi ko, no, I mean, kailan mo balak magpakasal? Sagot niya, kung kailan ka ready. Kung gusto mo this year, ititigil ko muna ang bahay, magpapakasal tayo. Kung gusto mo next year, mapag-iipunan pa. Then sagot ko, ano kasi, 24 pa lang ako. Di pa ako masyado nakakabawi sa magulang ko. Nag-oo ako, nag-yes ako, pero hindi ibig sabihin gusto ko agad-agad. Pwede bang after 3 years? Alam kong ikinagulat niya yun. Napaupo siya sa higaan namin. Maya-maya pa tinanong niya ako, yun ba ang gusto mo? Mas maganda kasi matatapos natin ang bahay natin tapos mapag-ipunan natin ang kasal. Medyo naguluhan ako sa sinabi niya kaya sabi ko, bahay natin? Pero bakit di mo ako sinasabihan? Hindi mo man lang ako matanong kung gusto ko ba dun malapit sa inyo kasi malayo sa trabaho ko. Hindi mo man lang natanong kung anong plano ko. Medyo may inis dun sa nabanggit ko. Pero hindi niya ako pinatulan. Hindi niya ako inaway o pinagtaasan ng boses. And never kami nag-away ha. Kaya nga nababahala ako eh. Parang hindi pwede yung ganun. Kasi what if kami talaga ang magkatuluyan? Ayoko naman na oo lang siya ng oo sa akin. Kasi parang nataranta siya tapos hinawakan niya yung kamay ko. Then sabi niya, okay baby kung ayaw mo it's okay. Sabihin mo ko pag ready ka na. Pagkatapos niya sabihin niyo natulog na kami. Kinabukasan walang pasok, niyaya niya akong umuwi sa kanila. Sabi ko gusto ko lang matulog maghapon, siya na lang. Hindi ako kasama. Hindi na siya umuwi. O diba? Hindi lang ako kasama, hindi na siya umuwi. Nakipag-inuman na lang ata siya sa mga pinsan at tropa ko. Hindi ko naman pinipigilan kasi 2 buwan lang naman yung bakasyon niya. Hinayaan ko siya na sulitin ang mga araw niya dito sa Pilipinas. Kinagabihan, hindi niya ako kinakausap. Nakainom siya. Tapos, hindi siya nahunglit. Tinanong ko siya, baby, are you okay? Sagot niya, alam mo bang mahal na mahal kita? Lahat ng sasabihin mo, gagawin ko. Pag sinabi mong kumain ako ng tae, gagawin ko. Then sabi ko, ano ba yung mga sinasabi mo, ha? Sabi niya, totoo. Baka pag nalaman kong loloko mo ako at nasa barko ako, baka tumalon na lang ako sa barko. Sagot ko, baby, hindi maganda yung sinasabi mo, ha? Then sabi niya, sorry, baby. Mahal na mahal lang talaga kasi kita. Then sabi ko, mahal din naman kita. Pero nagulat ako, DJ Rocky, nang bigla na lang siyang umiyak. Tinitigan ako sa 2 mga mata ko at tinanong ako ng, mahal mo ba ako? Bakit nagbago ka? Ikaw pa ba yung Ivy na nakilala ko? Yung Ivy na mature, matalino at malambing? Sagot ko, oo. Ako pa naman to. May mga bagay lang talaga na hindi ako agree. Kaya minsan napagtataasan kita ng boses. Sorry, baby. Nung nagsorry ako, medyo kumalma siya. Niyakap niya ako. Nagsabi rin siya ng baby. Sorry. Dagdag pa niya, alam kong medyo pasaway ako pero di ba mabait naman ako, sumusunod ako lagi sa'yo, naalagaan kita, hindi kita pinababayaan. Kahit sarili kong pamilya, hindi ko makasama kasi mas gusto ko nakasama ka. Then sagot ko, oo baby, alam ko naman yun. Alam kong lasing siya noon, DJ Rocky, kaya pinatulog ko na siya. At baka kung saan pa mapunta yung usapan namin.
Kinabukasan linggo naligo ako. Ginising ko siya, niyaya ko siya magsimba at uuwi kami sa kanila. Kitang-kita ko sa mga mata niya na sobrang saya niya nung sinabi ko na dun muna kami sa kanila habang nandito siya sa Pilipinas. Naging maayos naman ang pagsasama namin. Ang sweet niya at napakamaalaga niya. Hindi ako masyado kasing close sa mga kapatid niya. Puro lalaki kasi sila tapos siya yung panganay. Oo, naipakilala niya na ako dati sa pamilya niya pero ramdam ko naman na yung nanay niya ayaw sa akin. Nagagawa niya namang pakisamahan ako. Siguro dahil gusto naman ako ng anak niya. Yung father niya wala namang pakialam sa buhay. Kaya gusto ko pag nasa bahay ako, nasa tabi ko lang siya. Pinagluluto niya ako ng almusal bago pumasok at dinner pagka-uwi galing sa trabaho. Kahit medyo malayo sa kanilang workplace ko, hinahatid niya pa rin ako at sinusundo. Fast forward, paalis na uli siya. Sasakay na uli ng barko. Umiyak na naman ako as usual. Tinuruan na niya ako mag-drive para habang wala siya, ako ang gagamit ng sasakyan. Nag-drive ako pauwi na Batangas. Sa kanila ako tumuloy imbis sa amin. Kinuha ko kasi yung ibang gamit ko. Bala ko bukas na umuwi sa amin after work. Pero naririnig ko parang may nagdadabog sa kusina. Yung mama niya. Nagbubunga nga sa mga kapatid. Ang narinig ko, magtipid kayo, ang kuya niyo maraming gastusin. Bumili kasi agad ng lupa, hindi pa naman kailangan. Magpapakasal pa siya. Yung allotment niya wala sa atin, kaya magtipid kayo ha. DJ Rocky, hindi ko pinansin kasi parang sermon lang naman ng isang ina sa mga anak. Pero may iba na ako nararamdaman eh. Sumundot pa uli ng sabi. O ikaw Clyde, saan ka pupunta? Gagamitin mo kotse ng kuya mo? Eh nandito yung babae niya. Siya nang gagamit niyan, binigay na ng kuya mo. Wala na tayong karapatan sa mga gamit ng kuya mo. Maaga kayong gumising bukas ha, at mag-aalmusal ang prinsesa ng kuya ninyo. Ay, DJ Rocky, nang marinig ko yon, hindi ako lumabas. Hinintay ko talaga maghating gabi bago umuwi sa amin. Ginamit ko ang sasakyan, pero bala ko nang ibalik kinabukasan. Kinabukasan maaga akong umalis sa bahay namin. Isasauli ko ang kotse sa bahay nila Popot. Nakita ako ng mama niya. Magmamano ako pero hindi niya ako pinamano. Umalis na lang ako at iniwan ko ang sasakyan. Nagbayahe ako papuntang trabaho. Tumawag si Popot para sabihin na nandun na siya sa barko. Maayos naman kami, pero hindi ko nasabi sa kanya yung mga sinabi ng nanay niya. Dumaan ang mga araw, nasa akin ang ATM ni Popot. Sa akin sila pumupunta ng pamilya niya para manghingi ng tuition, pambayad sa mga bills. Then one day sabi ko sa kapatid niya, huwag na kayong pupunta sa akin para hindi na kayo mapagod. Ako na mismong pupunta sa inyo para sa padala ng kuya ninyo. Babayaran ko na rin yung bills ninyo para hindi na maistorbo si mama. Yung mama ni Popot, nag-agree yung kapatid. Kaya every time na magpapadala si Popot, uunahin ko yung bills nila tapos pupunta sa school ng mga kapatid niya para magbayad ng tuition. Tapos mag-grocery ako para sa kanila. Inaayos ko na lahat kahit medyo busy rin ako. Kaya hindi ko talaga malaman kung bakit ayaw na ayaw nila sa akin. Especially yung mama. Mama ni Popot. Hindi ko yun ininda. Tuloy pa rin ako. Malapit na ako mag-25. Silver year ika nga. Simpleng celebration. Pinapunta ko ang mga kapatid niya at magulang. Pero yung mama niya hindi pumunta. Naginuman kami ng mga kaibigan ko at mga kapatid niya kasama mga pinsan ko. Sa bahay ko na rin sila pinatulog. Kinabukasan sabi ni Clyde na kapatid ni Popot, Ate, iwan ko na ang sasakyan dito kasi alam ko nahihirapan ka na rin sa amin. Gumagastos ka pa ng pamasahe, nagkukumute ka pa. Iatid mo na lang kaming sa bahay. So hinatid ko sila sa bahay nila. Bungad sa akin ng mama niya. Ano, inubos mo na ang pera ng anak ko sa birthday mo? Sabi ko, may trabaho naman po ako. Hindi ko po uubusin ng anak ang pera ng anak ninyo. Then umalis na ako. DJ Rocky, tinitiis ko. Uuwi na uli si Popot sa Pilipinas. Sinundo ko siya. Masayang masaya siya pero ako parang hindi ko maramdamang masaya ako. Nagdadrive siya, nakapikit lang ako. Tinanong niya ako kung gusto ko mag-hotel pero sabi ko, oo sige. Yung inaasahan naming bebe time hindi nangyari. Hinalikan niya ako sa noo at hinayaan niya ako makatulog. Kinabukasan, naghahanda na siya ng gamit pa uwi sa Batangas. Niyakap ko siya at sabi ko, Baby, sorry kagabi, pagod na pagod lang talaga ako. Sagot niya, naman, walang problema. Pauwi na kami ng Batangas pero hindi niya ako kinakausap. Iniisip ko, ako ba may problema? Niyaya ko muna siyang mamasyal. Sige raw. Then sabi niya, pwede doon muna ulit tayo sa amin? Ayokong masira yung mood niya na masayang masaya siya so pumayag ako.
Dumaan lang kami saglit sa bahay namin, natulog ng isang gabi, then pumunta na sa kanila. Ramdam niya yung tension sa amin ng mama niya. Tinanong niya ako, sinungitan ka ba ni mama? Ayun. Hindi ako nagsalita. Nakibit-balikat lang ako. May celebration dun sa bahay nila. Kasama yung mga tropa niya. Pinagmamalaki niya ako sa tropa niya. At narinig yun ng mama niya. Medyo maingay din kasi tapos gabi na. Nagalit ang mama niya at sabi, Popot, tumigil-tigil ka na nga sa kakaganyan mo. Ako'y naririndi na at kagabi na. Tumayo si Popot, inakbay ng mama niya. Nagulat ako sa sinabi niya at bigla siyang umiyak. Ma, bakit ang hirap niyong pakisamahan? Yang si Ivy, alam niyo bang ayaw na ayaw niya rito dahil sa inyo? Napipilitan lang niya na dito magstay kasi nandito ako. Magpapakasal niya ako. Alam kong ako lang inaasahan ninyo pero hindi ko naman kayo pinababayaan ah. Hayaan niyo na ako maging masaya, ma. At hindi ko naman kayo pababayaan. Ang sama ng tingin sa akin ng mama niya. Akala niya nagsumbong ako sa anak niya. At hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi sumagot ng mama niya. Natulog na kami at nagpahinga. Lumipas ang araw. Umuwi na ako. Nagstay siya sa Batangas. 2 days siyang hindi tumatawag at umuwi. Tinatawagan ko siya, patay ang cellphone niya. Tapos ayun. Nalaman ko. Mula mismo sa mama niya. Na meron daw ibang kasamang babae. May pinabasa pa sa aking messages. Nagpalit ako ng FB para wala na akong makitang update sa kanya. Hindi tuloy ang kasal. Lumipas ang 3 taon, nagka-boyfriend ako. Then nag-reconnect kami. Hindi na siya yung boyfriend ko. Pero nagkakausap kami ni Popot. DJ Rocky, yun ang problema ko ngayon.